sa mundo. Eh mo ba? Kasi kung hindi natin magagampanan o hindi natin malalaman kung paano tayo susunod sa Panginoon at kung nasaan na ba tayo sa pagsunod sa Kanya, kapatid, isa lang ang mangyayari sa atin, nagiging kampante tayo sa una. Eh mo ba? Merong two sides sa pagiging kampante. Una, maaaring kampante ka dahil alam mo na tinutupad mo at gumaganap ka ng salita ng Diyos at ng kanyang mga kautusan. Pangalawa, maaaring kampante ka kasi okay na yan. Diba? Uma-attend naman ako okay na yan. Diba? Basta, present ako lagi or lagi ako nandyan. Katulad ng mga topic natin ng mga nakaraan, diba? Paulit natin mabanggitin mga kapatid that presence makes difference. Doesn't matter if you are present, but kung ikaw naman ay mentally and spiritually absent during worshiping, during praising, and especially during delivering the message. Kasi mga kapatid, kung wala yung focus natin, diba? Hindi natin mai-inculcate sa atin o hindi mapapasok sa atin. Diba? Hindi natin matatanggap yung tunay na mensahe ng Panginoon. Eh, ba? Andiyan po ba kayo? Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tinatawag na palatandaan ng isang pagiging spiritually mature Christian. Take note niyo po ito mga kapatid. Tandaan niyo po ito palagi para malalaman niyo kung nasaang level ka na ba ng pagiging spiritually matured Christian. Unang-unang po dyan mga kapatid, lumago ka na ba sa pagkilala kay Kristo? Amen? Kasi ang isang matured na mananampalataya ay patuloy na lumalalim sa kaalaman at relasyon sa Panginoon. Ang isang spiritually mature Christian, inaasam niya na mas marami pa siyang malaman patungkol sa lalim ng aral ng ating Panginoon. Ayun po ba? Patungkol sa lalim ng kanyang tungkulin bilang lalaki, bilang babae, bilang isang Kristiyano. Ayun po ba? Alam niyo po mga kapatid, no? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, meron tayong tinatawag na ang lalaki po ay mas hinatigan ng Diyos pagdating sa antas. Ayun po ba? Sapagkat sinasabi nga niya na ang babae ang unang nagkasala. Kaya nagalit ang Diyos, diba? At sa mga tweeted, ang babae ay nanggaling sa tadyang ng lalaki, kaya ito'y tinawag na babae. Mga kapatid, isa lang ito sa mga aral na kung saan gusto iparating ng Panginoon na tinutuligsa ng ating sambayanan ngayon. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Meron tayong tinatawag, di ba, na gender and development. Amen? Dati yan, noong panahon ng 1960s, 1950s, women in development. WID. Dumating yung panahon ng 1970s, 1980s, ginawang women and development. What na? From what? At dahil nagkaroon ng pag-aaral, dapat hindi lang puro women. Kaya tinawag na itong gender. Amen? Nagkaroon ng gender and development. Diba? Sa panahon natin. Ngayon, at sa pag-aaral ng gender and development, meron tayong tinatawag na gender bias o GBV, gender-based bias. Diba? Ito po, sinasabi nila, pinag-aaralan nila bawat sitwasyon, bawat pagkakataon sa opisina, sa trabaho,
sa turing mo, di ba? Isa sa example po ng gender-based bias po, mga kapatid, is yung pagdating sa bahay. Kapag ang anak mo lalaki, o ang baby mo lalaki, lahat ng gamit niya kulay blue. Tama po ba? Kapag ang anak mo babae, ang baby mo babae, lahat ng gamit niyan commonly kulay pink. Ang tawag po doon, gender-based bias. Bakit? Kasi iwawalan mo ng karapatan yung nilalang o yung tao na mamili ng gender niya, ng gusto niya suotin. Diba? And that's what you call freedom na pinapakita ng mundo sa atin. Amen mo ba? Which is biblically and truthfully, diba? Binigyan naman talaga tayo ng kalayaan ng Diyos na mamili kung ano ang dapat natin piliin. At isa sa target po ng gender and development ay yung pag-atake niya sa pananampalataya natin mga Kristiyano ng isang religion daw ng pagiging isang Kristiyano is a gender-based bias. Bakit? Kasi po, di ba, mas kinatitigan at mas mataas ang paningin ng Diyos kapag sa isang lalaki. Ngayon po ba? At hindi dapat siya kapantay ng isang babae. Pati patungkol sa tungkulin, di ba? Patungkol sa pagganap, patungkol sa buhay sa isang pamilya. Hindi ba na ang tatay, ang lalaki, ang nasusunod? Ang dapat ay huling salita. At ang dapat nagtitimon at ang dapat gumagabay sa buong pamilya sa isang landas na dapat niya tahakin. Eh po ba? Pero kung titirahin ka ng gender-based bias, mapapansin mo kapatid, oo nga no, kaya rin naman ang asawa ko eh. Diba? Pwede naman na siya eh. Marunong din naman siya eh. Amen? Amen. Kasi mga kapatid, tandaan natin, diba? Higit dapat yung kaalaman natin sa Biblia kaysa sa sinusupply ng mundong ito. Kasi kung wala kang alam sa salita ng Diyos o sa lalim ng aral mo sa salita ng Diyos, oo, hala. Yan po ba? Mag-yes ka na lang, tama nga no. Dapat ganon. Pero kapatid, tandaan natin, sino tayo para questionin ng Diyos kung yun ang kagustuhan niya? Amen? Sino tayo para questionin ng Diyos na bakit nilalang niya ang lalaki na una kaysa sa babae? Eh mo ba? Isa lang yun sa mga aral na dapat mas lumalalim tayo, mga kapatid. Amen? Kasi totoo na pag pinag-aralan mo ang gender and development, makikita mo kung paano yung hirap ng isang babae. Siya na nag-aalaga ng bata, siya pa ang dapat na umikilos sa bahay, siya pa ang dapat na naglilinis sa bahay. Yun yung tinatawag na stereotyping. Amen? Yun yung sinasabi na dapat gawin ng babae. Eh ba? And based sa Bible, ang babae ay katulong ng lalaki sa lahat ng paraan. Hindi naman sinabi na ang babae alilain ng lalaki sa lahat ng paraan. Eh ba? Kaya nga sa isang tahanan, malinaw, diba, ang hierarchy ng bawat isa. Malinaw ang tungkulan ng bawat isa. Na ang tatay, ang nanay, at ang mga anak ang nasa ilalim. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi na kayo nagtutulungan sa loob ng gawaing bahay. Eh po ba? Kasi hindi sinabi sa Biblia na alilahin mo ang iyong asawa. Eh po ba? May ganun ba kayo nabasa? May nabasa ba kayo sa Biblia na ang babae, excuse me, siya lang ang dapat gumawa ng gawaing bahay? Dahil lang nakalagay sa Biblia, ang babae ay katulong ng lalaki. Pag sinabi mong katulong, hindi alila yun, mga kapatid. Hindi yun tusan. Amen? Kundi kasama mo na kumikilos sa lahat ng bagay. Amen mo ba?
Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya po nagiging gender bias is because mali yung interpretasyon ng iba. Amen? Mali yung interpretasyon ng mga Kristiyano na kung saan ang iniisip nila sa isang babae ay katulong nila sa bahay. Eh po ba? Pero ang sinabi ng Panginoon ay maging katulong mo. Ibig sabihin, tutulungan ka ng babae. Hindi ibig sabihin na pamumunuan ka ng babae. Nag-gets yung point, mga kapatid? Yung lalaki pa rin ang namumuno sa isang tahanan, pero dapat nagtutulong sila, diba? Ng kanyang asawa. Ngayon, kung ikaw ay hindi malalim sa salita ng Diyos at binigyan ka ng ganitong aral ng mundong ito, hindi ba maiinganyo ka? Hindi ba oo ka na lang? Hindi ba tatanggapin mo na lang? Kapatid, na dapat walang hierarchy, na dapat tayong lahat ay pantay-pantay. Teka muna, mayroong kautusan ng Diyos. Mayroong salita ang Diyos. At bilang isang Kristiyano, mayroong iisang sandigan ng ating pananampalataya. At yun ang salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Sabi po, sa 2 Peter chapter 3, verse 18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakay na nawa ang kaluwalhatian ngayon, magpakailanman siya. Mga kapatid, no? Sinasabi dito na dapat tayo ay magsilago. Amen. Huwag tayong makontento na nakikinig lang tayo kay pastor o nakikinig lang tayo kay brother, kay sister, kay elder. Amen. Magsumikap tayo na palaguin yung ating sarili kung paano natin kikilalanin yung mga aral ni Kristo. Eh ba, meron ba kayong tayo mag-Facebook? Pagkising sa umaga, ano unang tinitignan? May nag-chat pa sa akin. Nag-chat pa ba siya? Minsan nga, nauna pang mag-my day kaysa replyan yung chat ni Pastor. Amen? Eh ba? Pero nakakalimutan natin yung oras para sa salita. Amen? Napakarami natin time. Kapatid, I am encouraging everyone, no? Utos ito ng Panginoon. Magsilago tayong lahat. Diba? Na, sa pagkilala sa ating Panginoon. Hindi oras-oras. Hindi 24 hours, di ba? Kasama niyo kami. Amen? May mga pagkakataon na kaya ninyo. Amen? Makinig kayo ng TV, makinig kayo sa Facebook, makinig kayo sa YouTube. Di ba? Ang daming aral patungkol sa salita ng Diyos na pwede nyo matutunan. Amen po ba? Kasi kahit ako mga kapatid bilang pastor, nanonood ako. Amen? Nakikinig ako. Diba? Sa ibang mga pastor, sa ibang mga preachers, diba? Kasi baka meron silang kakayanan na hindi ko kaya at pwede ko ma-acquire at ma-share sa inyong lahat. Amen? It's a part of growing. It's part of being a Christian. It's part of the process kung paano maging spiritually matured. Kasi mga kapatid, tandaan natin, hanggat buhay tayo sa mundo ito, hindi natatapos yung tungkulin mo bilang isang Christian. Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa po, dapat po ang isang spiritually mature Christian ay marunong kumilala ng mabuti at masama. Hindi madali siyang makangay ng mga maling aral o tukso. Amen? Alam niyo po, napakadali pong matukso ng bawat isa sa atin. Lalo na sa isang kabataan na maraming kaibigan na hindi naman niya kapareho ng kapananampalataya. Eh po ba? Alam niyo mga kapatid, kahit nagsisinungaling kayo sa akin, kahit nagsisinungaling kayo kay sister, kay brother,
Tandaan nyo, hindi kayo makakapagsinungaling sa Panginoon. Amen? Kasi alam niya ang ginagawa mo. At alam niya kung ano ang nasa puso mo. Eh po ba? Mga kapatid, no, alam natin kung ano yung tama at mali. Pero bakit natin patuloy na ginaganap ito? Patuloy tayo ng tutukso sa mga maling aral na dapat tayo na mga Kristiyano na nakakilala na at nakatanggap na ng kaligtasan galing sa ating Panginoon. Dapat tayo yung umaakay sa kanila. Dapat tayo yung nakakakitaan ng tama. Mula sa panglabas na kasuotan mo hanggang sa panloob ng puso mo, alam mo dapat kung ano ang pagiging isang Christian. Eh mo ba? Mainit na ba kapatid? Nag-iinit ka na ba? Nasa pangalawa pa lang ako. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Sabi po, sa Hebrew chapter 5, verse 14, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon, sa mga pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. Alam mo kapatid, pag nasanay ka na gumawa ng mabuti at masama, makakalimutan mo na kung paano gumawa ng masama. Amen? Kapag nasanay ka na palaging mabuti yung nasa isip mo, na palaging sa ikalalago, sa ikaayos, di ba? Hindi mo na maiisip na magalit sa kapwa. Hindi mo na maiisip na gumawa ng masama sa kapwa mo. Amen? Kasi nagkaroon ka na ng kasanayan. Amen? Di ba pag meron nga tayong tinatawag, eto, sa kanya mo ipagawa yung electric fan, expert yan. Amen? Bakit? Ba't natin sinabing expert siya? Kasi bihasa na siya, sanay na siya sa paggawa nun. Nakailang gawa na siya ng electric fan. Amen? At alam niya na, isang tingin niya pa lang, alam niya na kung anong gagawin niya. Amen po ba? Wala naman pong expert, wala naman pong magaling. Kapatid, nasa isang glove lang, magaling na agad. Walang gano'n kapatid. Nagiging sanay tayo sa isang bagay, nagiging expert tayo sa isang bagay, kapag paulit-ulit nating ginagawa. Katulad ng pagbabasa ng Bible, mga kapatid. Bakit? Yung mga ngaral, di ba? Alam nila kung paano i-explain, alam nila kung ano yung nangyayari sa Biblia. Amen? Kasi paulit-ulit yung binabasa, kapatid. At paulit-ulit yung pinag-aaralan, kapatid. Pero pag patungkol sa spiritual, tandaan natin, kung walang gabay ng banal na spirito, kahit anong basa mo dyan, kahit anong intindi mo dyan, hindi mo maintindihan yan. Bakit? Kasi walang kalinisan ang puso sa pagiging isang tunay na Kristiyan. Eh po ba? Palampakan natin natin Diyos sa buwan. Pangatlo, ang isang spiritually matured Christian ay nagpapakita ng bunga ng Espiritu Santo. Makikita po yung fruit of the Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng pagbabago, unang-una na ng kanyang ugali. Amen? At ang buong kanyang pagkatao, makikita mo yung fruit of the Holy Spirit sa kanya. Amen? Alam mo na, pag yung tao ito, pag nakita ko ito, payapa, yung itsura nito. Pag ito, nakasalamuha ko ito, hindi ko iiwasan to kasi maayos to kausap. Hindi to sinungaling, hindi masamang tao ito. Mapagbigay ito at hindi magagalitin. At itong taong ito, mayroong pagpipigil sa sarili niya. Eh po ba? Sabi po, sa Galatians chapter 5, 22-23, datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahintulot, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil.
laban sa mga ganung bagay ay walang kautusan. Ngayon po ba? Basahin nyo ng basahin itong Galatians 5:22-23 na ito, kapatid. Makikita mo sa sarili mo, ano pa ba yung pagkukulang ko? Amen? Bakit lagi akong ma-attend, lagi naman akong nakikinig ng salita ng Diyos? Pero bakit may kulang pa sa akin? Ang tanong, kapatid, nasa iyo ba ang bunga ng banal na Espiritu? Amen? Alam niyo, napakahirap nito, no? Kahit mga Kristiyano na, kahit matagal na Kristiyano, di ba? Minsan nakakalimutan natin yung fruit of the Holy Spirit. Kahit ako, kapatid, minsan hindi ako makapagpigil. Amen? Pero, thankful, di ba, sa Panginoon, kasi ang laki nung nagbabago sa atin. Amen? Mayroong mga ilan sa inyo, di ba, na nung araw ay magagalitin. Amen po ba? Mayroon mga ilan sa inyo na nung araw masama ang galit, madamot, di ba? Walang pagpipigil sa sarili. Amen? Walang pagkukusa. Di ba? Walang kapayapaan. Gusto lagi gulo. Ayaw ng kagandahang loob. Walang malasakit sa kapwa. Amen? At higit sa lahat, sinungaling. Pero ngayon, di ba? Dahil meron ng fruit of the Holy Spirit sa buhay niya, meron na siyang konsensya. Sabihin mo nga, may konsensya ka na ba? Amen? Bago mo gawin ang isang bagay, iniisip mo muna kung gagawin mo ito. Bakit? Kasi meron ka ng Jesus Christ sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pang-apat, ang isang spiritually mature Christian hindi madaling matisod. Amen? Hindi madaling maapektuhan ng isang kalisuran. Ay, ba't ganun? Si pastor, ganyan pala yan. Diba? Ang sakit na mo magsalita niya. Di na ako atin dyan. Amen? Ay, si pastor, sama naman ang ugali niya. Diba? Ay, si sister, ang tagal na umaatin niya na, di ba? Pero chismosa pa rin. Di ba? Ay, si brother, bakit ganun? Ang tagal ng Christian niya na, ba't lasinggero pa rin? Amen? Ikaw naman, di ba? Ang dali mo naman makisot, hindi na ako ate. Di ba? Hindi naman ako pinapansin ni pastor eh. Hindi naman ako special sa kanya. Eh po ba? Ang dami po ng mga ganito Kristiyano na sabay-sabay nga tayo na ano po, matampuhin. Amen? Matampuhin ka ba? Eh po ba? Ang daming matampuhin, no? Ang daming balat sibuyas. Tama ba yan? Balat sibuyas ang tawag? Balat sibuyas pag-iyak. Balat sibuyas pag-iyakin. Ano yung matampuhin? Ha? Ang tawag mo matampuhin? O, basta yun. Diba? Basta si sister, matampuhin yun si sister eh. Si brother, matampuhin yun. Diba? Pag hindi mo pinatayo sa harapan, hindi na-attend eh. Amen? May ganun eh. Amen? Pag hindi mo na-acknowledge, pag hindi mo nabate, ay, ayoko na. Di ba? Ang problema, yung pastor nyo, medyo malabo yung paligid, bingi pa. Tapos hindi ka napansin, ay, tatampo na ako. Amen? Isa yun sa sign, mga kapatid, na hindi ka pa rin spiritually mature Christian. Alam mo, mga kapatid, ang pagiging isang spiritually mature Christian, hindi yan nasusukat sa edad, amen? O sa tagal ng pagiging isang Kristiyano. Eh mo ba? May mga spiritually mature Christian kahit youth pa lang matured na sa gawain ng Panginoon. Amen? Kahit bata pa lang, di ba? Kahit hindi pa magulang, di ba?
matured na spiritually. Meron nga mga may edad na di ba? Hindi pa rin spiritually matured. Amen? Amen po ba? Kaya nga nagkakaroon ng salitang matampuhin. Pag wala akong title, pag wala akong ganap, di ba? Tandaan niyo mga kapatid, hindi ka napunta rito para sa posisyon. Amen? Naglilingkod ka sa Panginoon dahil sa purpose mo at function mo bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Mawalan ka man ng posisyon sa church, mawalan ka man ng posisyon sa organization, it doesn't mean na hindi ka na maglilingkod sa Panginoon. At it doesn't mean na kung wala kang posisyon sa loob ng organization, hindi mo ibibigay yung best mo para sa Panginoon na dati mo na ginagawa. Amen po ba? Kasi pagpapakita lang yun ng immaturity bilang isang Kristiyano. At tayo po, para maging isang spiritually mature Christian, kailangan hindi tayo palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Oh, Happy Mother's Day. Baka magtampo kayo eh. Diba? Yan. Panglima po, mga kapatid, no? Marunong tumanggap ng saway. Yan. Marunong tumanggap kung siya ay tinutuwid. Amen. Ang isang spiritually mature Christian, may kababaang loob para matuto at magbago. Mga kapatid, no? Minsan, pag tayo ay sinasaway, minsan pag tayo ay pinagsasabihan, di ba? Nakakalimutan natin yung pagiging isang Kristiyano at mas nananaig yung damdamin natin bilang isang tao. Eh ba? Alam niyo po, habang sa paglalakbay natin sa mundong ito, habang tumatagal tayo bilang isang Kristiyano, mas dapat naiintindihan natin kung bakit tayo sinasaway. Amen? Kung bakit tayo dinidisiplina, kung bakit hindi ka na gumaganap ng mga ganitong bagay, kasi alam ni pastor, alam ni sister, alam ni brother, may mensahe ang Panginoon na dapat disiplinahin ka muna. Kaya mo ba? Kasi kung hindi ka madidisiplina at hindi ka masasaway, kapatid, hindi lahat ng pagkakataon para magsilbi at tumugtog, kumanta, tumayo sa harapan ay pwedeng ibigay sa iyo. Sapagkat sagrado po ang pagtayo sa harapan. Ngayon po ba? Napakasagrado ang humarap sa iba't ibang tao upang magsalita at magkulat patungkol sa salita ng Diyos. Kaya dapat natin yung pag-ingatan, dapat natin yung gabayan, dapat natin yung bantayan. Kasi mga kapatid, baka may iba tayo magawa. Kaya po nandyan si pastor, nandyan si elder, nandyan si sister, at nandito tayong lahat para sawayin ang isa't isa. Eh po ba? Kung alam mo na nakakagawa na ng hindi tama ang iyong kapatid, lalo't higit mahal mo sa buhay, binibigyan ka ng karapatan ng Diyos na sawayin mo yan. Amen? Manaway ka, sumawata ka. Eh mo ba? Para maging matuwid sila. Eh mo ba? Sabi sa Kawikaan, pakinggan niyo po ito, chapter 15, verse 31, ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng patas. Yung tao po na marunong makinig kapag siya ay sinasaway ay isang tao matalino. Yung tao na hindi nakikinig sa saway ay isang tao wala akong sigurado. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo sa ating mga problema, sa ating mga nangyayari sa buhay,
bilang isang Kristiyano, lahat tayo ay matatag. Eh mo ba? At lahat ng nandito, alam natin, di ba, na sinubok ng bawat pagsubok at lahat tayo ay spiritually mature, alam ko, sa pamamagitan ng pagsubok. Amen? Sa status ng trial sa buhay natin, hindi tayo agad sumusuko kapag tayo ay may problema. Eh mo ba? At sa ganung aspeto, tayo po ay nagiging matured Christian. Hindi kagad tayo nagagalit, hindi kagad tayo naninisi ng ibang tao o ng sitwasyon. Minsan nagagalit pa tayo sa Diyos. Amen? Bakit niya ginawa ito? Bakit niya ginawa yan? Pero being spiritually matured, nalalagpasan natin yung pagsubok at hindi tayo sumusuko dahil sa ating pananampalataya. Eh mo ba? Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at kaluluwalhati at ikararangal sa pagkakahiyag ni Jesus. Eh kung ba mga kapatid, tayo po lahat, no? Sinusubok yung pananampalataya natin kung hanggang saan tayo. Pero lagi natin tatandaan, ang isang spiritually mature Christian, alam niya na walang pagsubok na ibinigay ng Diyos na hindi natin kaya. Eh mo ba? At yung init ng lugar na ito, di ba? Alam ng Diyos na meron siyang plano sa bawat isa sa atin kung bakit niya pinararanas ito. Amen? Maaaring inihahanda ka ng Panginoon sa mas mainit pa na sitwasyon. At yun ay yung paglaban mo sa mundo nito. Palamuan natin ang ating Diyos. Mga kapatid, hindi lang tayo, kahit nung araw ka, makikita na natin yung mga lingkod ng Panginoon kung paano nila pinakita yung pagiging isang mature na tao at lingkod ng Diyos. Unang-una na dyan, si Abraham. Diba? Si Abraham o si Abraham ay nagtiwala sa Diyos, mga kapatid. Amen? Kahit hindi niya lubos na naunawaan yung nangyayari, nagtiwala siya sa Diyos, umalis siya sa bayan ng Ur. Diba? At sumunod siya sa tawag ng Panginoon. Amen? Binigyan ka na nga ng Panginoon ng anak sa tagal ng panahon. Pero nagtiwala siya at sumunod sa Diyos. Handa niyang ihandog si Isaac para sa Panginoon dahil sa kanya pananampalataya. Abraham is an example of maturity when it comes to faith and as a follower. Amen? Siya yung isang lingkod ng Diyos na handang sumunod kahit ano pa ang kapalit. Ikaw ba, kapatid? Kaya mo pa bang sumunod sa Diyos kahit mahal mo na sa buhay ang kapalit? Eh ba? Paano kung mapipiliin ka ang pamilya mo o paglilingkod mo sa Panginoon? May katulad ka ba ni Abraham? Nasusunod ka sa Diyos? O iiwan mo ang gawain ng Panginoon? Kasi mas mahal mo sila. Kapatid, katulad ni Joseph na iniwan ng kanyang pamilya. Amen? Ibinenta siya sa ibang bayan. Naging alipin siya ng ibang bayan. At nung ilagay na siya sa rurok ng tagumpay, at may pagkakataon na siyang gumanti sa kanyang mga kapatid na nagkanulo sa kanya, mas pinili niya na magpatawad at mahalin sila. Eh mo ba? Si Jose o si Joseph ay isang malaking ehemplo o isang malaking example ng pagiging mature
sa pamamagitan ng pagpapatawad. Amen? Dapat being a Christian, marunong tayong magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Eh po ba? Alam niyo po, alam natin, di ba, nung tinatag natin yung organization na to dito sa lugar ng Cavite, at nung umpisa pa lang na nagdeklara tayo, marami ang nagalit sa atin. Amen? Sinabihan pa kayong baliw. Di ba? Sinabihan pa kayong mga siraulo. Amen? Pero dapat ba tayong magalit sa kanila? Hindi, pastor. Dapat makipagplastikan tayo sa kanila. Ganun ba yun? Paano kung makasalubong sila? Paano kung may pagkakataon ka ulit? Diba? At ikaw ay nasa rurok ng tagumpay, gagantihan mo ba sila? Kapatid, diba? Katulad ni Joseph, nakita mo yung pag-ibig sa mga taong nagalit, sa mga tao na gumawa sa iyo ng mali. Pinag-isipan ka ng mali, sinabihan ka ng mali, palitan mo ng pagpapatawad. Amen po ba? Kasi yun ang pagiging isa spiritually mature. Palamahan natin ang ating Diyos. Katulad ni Job, di ba? Si Job, kahit anong nangyari sa kanya, kinuha lahat ng kayamanan niya, ng karangyaan niya sa buhay, ang pamilya niya, binigyan pa siya ng matinding sakit. Pero anong ginawa ni Job? Nagtiis siya. At yung pagiging matured niya sa pamamagitan ng pagtitiis na alam niya na meron siyang Diyos na gumagabay sa kanya at magliligtas sa kanya. Ikaw din, kapatid, bilang isang Kristiyano, maging spiritually matured ka sa pamamagitan ng pagtitiis sa lahat ng nararanasan mo sa mundo ito. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, kaya mo magtiis dahil alam mo na ang Diyos mo at ang Diyos mo kailanman hindi ka tinatalimutan. Palakpakan natin ang ating Diyos. Ikaw, may pagkakataon ka pang magsisi at kaya mo pang magbalik loob sa Diyos. Kapatid, ito na yung oras. Amen? Ito na yung oras para bumalik ka sa tamang aral ng Diyos at hindi sa aral ng tao para amuhin ka lang. Eh ba? Kasi mga kapatid, ang isang spiritually matured Christian ay katulad ni Daniel na tapat sa lahat ng kanyang ginagawa. Eh ba? Si Daniel ay nanatiling tapat sa Diyos sa panalangin kahit mayroong ng kaakibat na panganib sa kanyang buhay. Mga kapatid, di ba? Kahit bantaan ka ng kamatayan, di ba? Marami sa atin takot mamatay eh. Amen? Kaya nga ayaw magsalita. Diba kahit may nakikita ng kamalian, takot silang mamatay. Kasi bakit? Magagalit daw si ganito, si ganito. Baka mamatay ako. Bakit? Tandaan niyo kapatid, walang karapatan at walang kakayanang pumatay ang masamang espiritu. Eh po ba? Tanging Diyos lang ang may kakayanang kumuha ng buhay natin sa mundo. Kaya ba? Kaya bakit ka mamamatay? Bakit ka matatakot? Diba? Para isiwalat mo yung katotohanan at maling sistema na nangyayari sa paligid mo. At para maliwanagan ang bawat isa na naglilingkod sa Diyos, kinakailangan huwag kang matakot sa kamatayan. Alam nyo, this is my favorite verse, mga kapatid. Sabi sa Matthew chapter 10 verse 28, huwag kang matakot sa pumapatay ng laman. Diba? Matakot ka sa pumapatay na sa'yo. Ano ibig sabihin ng kapatid? Sino bang pwedeng pumatay ng espiritu? Amen? Matakot tayo sa Diyos. Amen? Kasi ito nga yung buong katungkulan ng tao. Diba? Paglingkuran natin siya, matakot tayo sa Kanya, mga kapatid. Eh po ba? At hindi tayo matakot sa
sa mundong ito. Katulad ni Apostol Pablo, nung siya ay naglilingkod, kaya siya matapang na nagsasalita sa lahat kasi pinakita niya yung pagiging maturity sa pag-ibig. Mahal ko kayong lahat, kapatid. Amen? For the past 2 years, kaya kami ganito. Kaya namin sinabi ito. Kaya namin pinangilala ang katotohanan sa inyo dahil mahal namin kayo. Amen? Kahit sila na mga hindi sumama sa atin, diba? Mahal namin sila. Bakit? At least at some point, nakita nila kung ano yung maling sistema na nangyayari sa paglilingkod natin. Eh po ba? That is maturity in love. Even in pain, kailangan namin sabihin ito. Kailangan namin kayong ipagtanggol. Amen? At ikaw mismo, na bilang ama ng pamilya, kahit masakit, dapat paluin mo ang pamilya mo para tumuwid. Eh po ba? Kayo mga kapatid, di ba? Kahit nasasaktan ako, kahit nasasaktan kami, di ba? Kailangan namin kayong pagsabihan at paalalahanan. Kapatid, nakakalimot ka na sa tungkulin mo. Nakakalimot ka na sa pagkatawag mo sa Panginoon. Di ba may ganon? Amen? Hindi ko sinabing kayo yun, kapatid. Pero sinasabi ko ito upang maging paalala sa bawat isa na ang pinakamataas na halimbawa ng maturity ay ang ating Panginoon Jesus Christ. Jesus, diba, gave His life for the ministry, for us, for everyone. Kaya-kaya natin gawin yun, mga kapatid. Kaya-kaya natin ibigay ang ating sarili na may kababaang loob at kabanalan para sa ating Panginoon. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo itinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga hakbang niya. Binigyan na tayo ng example ng ating Panginoon. Binigyan na tayo ng example ni Jesus Christ. Kailangan na lang natin sundin. Amen? Sabi sa Lucas chapter 22 verse 42, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sao ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang kalooban. Alam niyo mga kapatid, no? Kahit si Jesus Christ na pinagsasalita, amen? Ayaw niya na ituring siya na nagmamalaki siya. Ayaw niya ituring siya na mayabang siya. Amen? Na mapagmataas siya. Bakit? Ibinabalik niya pa rin sa Ama ang lahat ng karangalan. Gayon din tayo mga kapatid, no? Hindi kami ng mga leader ninyo ang dapat niyong tingalain at tingnan, kundi ang ating sinasamba na Diyos na makapag-biyaya. Eh po ba? Tandaan natin, mga kapatid, ang spiritually matured Christian o ang tunay na spiritually maturity ay hindi nasusukat sa dami ng nalalaman natin tungkol sa Diyos, kundi sa lalim ng pagtitiwala, lalim ng pagsunod at pagiging katulad ni Kristo sa araw-araw na ating pamumuhay. Palapakan natin ang ating Diyos. Tayo mo ito ngayon lahat.